Bakit nga ba may kagat yung Apple na logo at ano ang kinalaman ng taong ito? Make sure to watch this video until the end para malaman mo yung buong kwento. Noong panahon ng World War II, very crucial ang pag-transmit ng information sa gitna ng digmaan at gumawa ang mga Germans ng paraan para mas secure nilang mai-transmit ang messages para hindi ito ma-intercept ng mga Allied forces, kabilang dito ang US at Great Britain. Ang tawag sa device na ito ay Enigma at naatasan ng isang grupo ng British mathematicians na pinamumunuan ni Alan Turing. Paano ba gumagana itong Enigma? Imagine this, meron kang kaibigan sa UK at gusto mong magpadala ng secret message. Imbis na i-type mo, attack tomorrow at 6 AM, ginawa mo siyang ZZKQRM-LPA91. Kapag may ibang taong nakabasa nito, wala silang maiintindihan. Para lang itong random na halo-halong letters at numbers. Pero ang kaibigan mo sa UK, may espesyal na decoder at ito ang Enigma. Kapag ginamit niya yon, babalik ang mensahe mo sa totoong kahulugan nito. Ganito gumagana ang encryption noong panahon na yon. Para bang may sarili kang secret na language ang dalawang taong nag-uusap gamit ang Enigma. Ngayon, imaginein mo, hindi lang isang secret code ang ginagamit ng Germany noong World War II kasi araw-araw nagbabago ang code. Minsan, libo'y posibleng kombinasyon ang nagagawa nito. Kapag hindi mo na-decode ang messages ng kalaban, hindi mo malalaman kung saan sila aatake, kung gaano karami yung kalabang paparating, o kung kailan magsisimula ang kanilang operasyon. At dito, napakahalaga ng papel ni Alan Turing. Hindi niya hinulaan ang mga mensahe. Gumawa siya ng paraan para mas mabilis mahanap ang susi o key na magbubukas sa mga naka-encrypted na messages. Nakakita ka na ba ng ganitong padlock na may maraming kombinasyon? Ganito natin maihahalin tulad ang Enigma. Si Alan Turing at ang kanyang team ay gumawa ng device na kayang mag-test ng napakaraming kombinasyon ng mas mabilis. Kaya nahanap nila ang tamang kombinasyon. Mababasa ang secret message ng kalaban. At dahil doon, mas maagang nalalaman ng Allied forces ang mga plano ng Germany. Dahil dito ay nakatulong ang grupo nila Alan Turing makapagligtas ng napakaraming buhay noong panahon ng digmaan. Pagkatapos ng World War II, nagpatuloy siya sa pag-aaral ng computers. Noong panahong halos wala pa nakakaintindi kung ano ang artificial intelligence, pinag-aaralan niya na ito. Marami ang niniwala na kung wala si Alan Turing at ang kanyang team noon, maaaring iba ang itsura ng mundo ng computers ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng ambag niya sa technology, noong panahon na yon, hindi naging maganda ang naging kapalit. Dahil noong 1952, naharap siya sa kaso dahil sa homosexuality o mas kilala sa tawag dito sa atin na bakla. Pagiging bakla ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan noong mga panahon na yon. 2 taon nang lumipas, on June 7, 1954, Alan Turing was found dead in his home at the age of 41. Nung matagpuan siyang patay, may isang mansanas na may kagat sa tabi niya. The official cause of death was cyanide poisoning. Although the apple itself was never tested for cyanide. Pagkalipas ng ilang dekada, nang lumabas ang Apple logo na may kagat, maraming tao ang nag-speculate. Tribute nga ba ito kay Alan Turing? Kasi hindi natin maikakaila na nag-benefit lahat ng tao sa mobile device na ginagamit natin ngayon dahil protektado lahat ng messages natin ng encryption based sa nagawa nila Alan Turing. Pero ang designer ng Apple logo ay nagsabing ang kagat ay dinagdag lamang upang malinaw na mansanas ang logo at hindi ibang prutas. Kaya nananatili itong isa sa mga palaisipan sa mundo ng technology. Hi, this is Clarence. Kung nagustuhan mo itong kwento, follow me for more stories like this. Ang kwento mo na may kwenta.